Good morning! Good morning. Buhay ba ang lahat? Alive and active ang lahat. Nawa ay lahat ay fully charged today. Ano po? At kung hindi naman, kailangan nating mag-recharge. Ano po? Kasi hindi pwede na nandito tayo pero empty. Empty yung ating battery, ano po. So, we have to recharge. Yun ang kailangan natin, ano? Lagi tayong active, malakas. Kasi, kung titingnan natin, natatandaan ko nga, di ba, last Saturday, no? Nung nawalan tayo ng ilaw dito, no? We have all the equipments, everything, high-tech. We have the keyboard, we have the electric guitar. We have the music media, we have the camera and everything. Naandito lahat. But without the power, it will not serve the purpose. Ano po? Kahit anong naandyan, without that power, walang gamit, walang bilang. Parang yung mobile natin, kahit high-tech, kompleto ng application yung mobile natin. Kahit we have the best camera, kahit we have the best speaker. If the battery is empty, it will not serve the purpose. Amen po ba? So, kahit ang isang bagay pag walang power, it will not serve the purpose. Parang tayo, yung buhay natin, as Christian, we have the skill, we have the knowledge, we have everything, we have that gift, sa mga bagay na dapat nating gawin, pero without the power of the Holy Spirit, hindi tayo makakagawa. Amen po ba? Kasi, kung minsan talagang may mga panahon na nadidrain tayo, but we have to recharge. Hanggang ngayon, yung pa rin yung pag-uusapan natin about Pentecost, about the Holy Spirit, Kasi ito yung kailangan talaga natin sa araw-araw. Hindi tayo makakamove as Christian kung wala yung empowering ng Holy Spirit. You remember Peter, Lahat naman nakakakilala kay Peter. Pag si Peter, kilala natin siya yung nag-deny. Kaya nga sabi nga, pagka sa mga nakikita mo sa mga prosesyon, sa mga ibang denomination, ibang religion, pag ipinaprosesyon si Peter, may manok doon sa side. Nakikita niyo ba yun? May manok siya sa side. So, yun yung kanyang tatak, So, kilala natin siya. But before, Peter was very passionate with God, with Jesus. He loved Jesus very much. He followed Jesus. Sabi nga sa Matthew 26:33, sabi dito, even if all fall away on account of you, I will never will. With conviction, si Peter, yabang Sige, yung silang lahat magsisitakbuhan, magsisilayo, magsisialis. Pero ako, hindi kita iiwan. Mabigat, Tapos sabi niya sa Matthew 26:35, sabi ni Peter kay Jesus Christ, even if I have to die with you, I will never disown you. Bang klase yung kanyang mga sinasabi, Talagang with conviction, with a heart. But Peter was confident on his own strength. Sinasabi niya lang yon, in his own strength. Pero nung dumating na yung pressure, natatandaan nyo, nung hinuli si Jesus Christ, yung mga disciple nagtakbuhan. Siguro tayo din, kung panahon na nagtatakbuhan tayo, tinakip na yung leader natin So nagtakbuhan. At itong si Peter, naanlong lang sa backstage. Pinapanood niya lang si Jesus Christ doon sa pagkahuli sa kanya, yung pagpapahirap sa kanya, And one time, di ba, alam natin, a servant girl asked him, sabi niya, you also were with Jesus of Galilee, Kasama mo si Jesus, di ba? Pero sabi ni Peter, I don't know what you are talking about.
Kanina, binasa natin yung dalawa na kung saan. Sabi niya, mamamatay ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Natanong lang nung servant girl, isang babae lang yung nagtanong. Ang sagot, hindi ko siya kilala. Aba, napakabigat po. Ang bagay na ginawa. Ang mabigat nito, sabi nga, ginawa niya yan once, not twice. Ilang beses? 3 times niya dininay si Jesus. Sabi ni Peter, before, I will never leave you. Hindi kita iiwan. Pero natanong lang siya nung servant girl nung una, ang sagot niya, I don't know him. Ay, nako. Ang hirap, Ang hirap. Samantalang, ano pa kaya tayo, Si Peter kasama ni Jesus Christ, araw at gabi, for 3 years, Ano pa kaya kung tayo yung dumating sa pagkakataon na yun? Natatanungin kayo, di ba kilala mo si Jesus? Pag dumating na yung pressure na yun, nangyari kina Peter yun at sa ibang mga disciple. After na ma-crucify si Jesus Christ, they were into hiding, The disciples were behind locked doors. Nagmi-meeting sila, nakasarado talaga yung pinto. Bakit sarado yung pinto? The doors were locked because fear was stronger than their faith. Mas natatakot sila ngayon. Nawala na yung sinasabing, Panginoon, hindi kita iiwan. Ngayon, nakasarado na yung pinto. They are meeting behind closed doors, Pero, may isang pangyayari na kung saan bigla silang tumapang, Biglang nawala yung takot sa puso nila. Sabi dito sa Acts chapter 2, verse 2 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house with where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Napuspos sila ng Espiritu Santo, Kung babasahin nyo yung Book of Acts, yung mga sumunod na pangyayari noon, ma-amaze kayo kay Peter. Kung babasahin nyo. Hindi ko na mahaba yun. Up to 28 chapters yata yun yung Book of Acts. So, kung babasahin natin, after nang dumating yung Holy Spirit na yun, ma-fill sila with the Holy Spirit, in Acts chapter 2, verse 14, ang sabi dito, Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Nagsalita na si Peter ngayon, together with that 100, with the 11, and also with the 120 people na kasama niya. At alam niyo ba, after that, 3,000 were saved on that day. Hindi ko nga ma-imagine kung paano niya nagsalita sa 3,000 nang walang speaker. Paano na-relate, paano yung buong araw na yon na-save yung 3,000. Pero it's accounted here na na-save yung 3,000 on that day. Nagsalita si Peter with boldness. Anong nangyari? Yung dating Peter, same Peter din, same personality, yung pa rin siya, kung sino si Peter, before ng Pentecost at after ng Pentecost. Ang isang pagkakaibigan, the Holy Spirit changed him. Binago siya ng Holy Spirit. Kuminsan, yun yung kulang sa atin lang, mga kapatid. Yung infilling ng Holy Spirit. We have that skill, we have that knowledge, we have that everything.
na-equip na tayo, ano? Ang dami na nating equipping dito sa church. Ang dami na nating seminars, ang dami na nating training and everything. Pero hindi pa rin natin magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Marami nagsasabi, when I become stronger, I will serve God. Kailan ba tayo magiging malakas? Pero alam niya po ba, God does not always remove our weakness first. He fills our weakness with His Spirit. Yung weaknesses natin, pinupunan niya ng Holy Spirit. Kaya tayo kuminsan hindi makamove, we have all that skill and everything, pero hindi tayo makapag-serve sa Panginoon dahil naandun yung takot, naandun yung kaba, and what we need is the power from the Holy Spirit. Katulad nung nangyari kay Peter, ano? Nung hulihin si Jesus Christ, at tanungin siya, sobrang makatanggi-tanggi niya, nakilala niya si Jesus Christ. Pero after siyang ma-feel ng Holy Spirit, ibang klaseng Peter na yung makikita natin. Hindi na siya dati sa isang babae, sa isang lalaki na nagtanong lang sa kanya kung kilala niya si Jesus. Ngayon, sa 3,000 nagsasalita siya boldly. This is the power of the Holy Spirit. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. You will receive power. Ipinangako ng Panginoon sa atin yan. Hindi pa natin nadidiscover ba yung power na yon? Hindi pa ba natin nagagamit yung power na yon? We have the power. We have all that power na gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Ito yung pinangako niya. The moment na tanggapin natin yung Panginoon, kasama na yung Holy Spirit doon. But the thing is, we need to be filled. We need that power to come. Yung ma-inster natin yung power ng Holy Spirit. Yes, we have the dwelling of the Holy Spirit, but to do His purpose, we need the filling of the Holy Spirit. Kailangan natin yung power, ano po? Kasi, alam ko, yung generation noon, ngayon, we have all the information. Yung Google, ChatGPT, Genesis, and everything, isang pindot mo lang, malalaman mo na yung mga information. But the thing is, the problem of us today is we lack transformation. Yung pagbabago ng buhay yung nawawala sa atin. We have all the information but we lack the transformation. Ang kailangan natin, yung infilling ng Holy Spirit. Yun yung nawawala sa atin. We as Pentecostal Church, yun talaga yung dinadala natin. Maaaring sa ibang mga sekta, sa ibang mga religion, hindi sila naniniwala sa Holy Spirit. But we are the one, the believer, the Pentecostal Church, are the one who believe, is one of the one who believe the Holy Spirit. Alam niyo po, Sir Charles, I believe, hindi natin kailangan yung best or better programs. What we need, the church today, is a fresh move of the Holy Spirit. We have all the programs, best, magaganda yung mga programs and everything. Pero paano tayo lalago? Paano tayo makaka-perform? We need the move of the Holy Spirit. Kung ano yung nag-empower sa apostles noon that day, same Spirit yung mag-i-empower sa atin today. Dapat maging aware tayo doon na meron tayong power. Alam na natin yon. I remember si Spider-Man nung hindi niya alam yung power niya, di ba? Noong una hindi niya alam kung paano lalabas yung ano ba yan? Sapot ba yan? Yung web.
Yung pala dapat nakaganon. Dapat merong forma yung daliri. Hindi yung ganun-ganun lang, hindi lalabas. Yeah. So, he discovered his power, no? But for us, we know we have power. Hindi na natin kailangan i-discover, alam na natin. But we need to be filled with the Holy Spirit. Ano ba yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Number 1, sabi dito, the Holy Spirit empowers people for God's purpose. You remember Joseph? Ano si Joseph? Alam natin yung istorya ni Joseph na kung saan itinapon ng mga kapatid, ipinagbili, napunta sa Egypt, na sa Egypt nakulong, then after doon nakalaya siya dahil he knows to interpret dreams. At minsan nagkaroon ng panaginip yung Pharaoh. At anong sabi ng Pharaoh in Genesis 41:38? Ang sabi dito, can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? Nako, tingnan nyo yung Spirit na yon. Siya yung nagbigay ng wisdom to interpret dreams. And we have that power kung ihilingin natin sa ating Panginoon. We have special gifts. Mamaya, babasahin ko sa inyo kung ano yung mga gifts na yon. But the thing is, we have that power. Even si Bezalel, yung sabi dito, the first person described as filled with the Spirit in Exodus 31 verse 2-5, ang sabi dito, see, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled with him the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Pati ito, may dealing yung Holy Spirit, not only in our preaching, but for craftsmanship and everything, for creativity, for excellence, for skill. Binibigay ng Holy Spirit yung mga bagay na yan. Ini-inform, ini-skill tayo, talagang tinutulak tayo, minumove tayo ng Holy Spirit. This is the power that was given to us. Even Gideon, kilala niyo si Gideon, di ba? Si Gideon, siya yung tinawag na ng Panginoon para lumaban doon sa mga Midianites. Nung tinawag siya, anong sagot ni Gideon? Sabi niya sa Judge chapter 6, verse 15, nung tinawag siya ng Panginoon, pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I'm the least in my family. Si Gideon, yung weakest link, At tatawagin siya ng Panginoon. Ito yung sagot niya. Dahil alam niya yung kakayanan, ito lang siya . Pero yung Panginoon, pag nagsabi nga ang Panginoon sa'yo na gagawin mo to, magagawa mo to, at ididirect ka niya. Remember si Gideon, yung soldiers niya, nung pinaprepare, 30,000 soldiers. Sabi ng Diyos, marami yan. Marami yan, 30,000. Lalabanan niya Midianites. Sabihin mo, yung lahat na ayaw lumaban, yung mga takot, umuwi na. 20,000 yung umuwi. 10,000 lang yung natira. Sa Book of Judges. Pero sabi ng Panginoon, 10,000, marami pa yan. Sabihin mo, uminom kayo doon sa ilog. Lahat ng uminom na sumalok yung kamay, doon sa ilog, yun lang yung matitira. At alam nyo ilan yung natira? 300 lang. Out of 30,000 na lalaban sa Midianites, 30,000 ang natira. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Sabi niya, para malaman mo na yung pagkapanalo mo is not by your strength, but my power. Kanya yung Panginoon. Kaya ang sabi niya, in Judges
chapter 6, verse 34, ang sabi doon, the Spirit of the Lord came on Gideon. Ibang klase yung Spirit, ano? The Spirit turned a fearful man into a warrior. Pwede tayong maging warrior bawat isa sa atin, ano? Kung natatakot tayong mag-witness, natatakot tayong ipagyabang natin si Jesus Christ, this is the time, mga kapatid, na kung saan sinasabi na, Panginoon, you have that power. You have that power na gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. And even David, ano, ang dami kong example, si David, sabi sa 1 Samuel 16:13, from that day on the Spirit of the Lord came powerfully upon David. So, nung mga panahon na yon, nung maging hari siya, no? Alam niyo ba, nung lumaban siya kay Goliath, hindi naman yung strength niya yung nagpanalo, di ba? Kumuha lang siya ng bato. Sabi niya, kasi iba yung confident ni David eh. Sabi niya doon sa mga Israelites, hinahayaan yung alipustahin yung Diyos natin, the living God. Ba't hinahayaan niyo yan? Nung lumaban siya kay Goliath, sabi, in the name of the Lord, pababagsakin kita. Hindi niya sinabi sa aking kakayanan. Ito yung laging sinasabi natin, yung living motto ng Assemblies of God. It's not by might, nor by power, but by the Spirit. Talagang hindi naman sa kakayanan natin eh. It's the power of God na kung saan mananalo tayo doon sa laban. Sabi niya, He will empower us to do what purpose the Lord has on us. Sinasabi niyan eh, He has the power na ma-empower tayo, ano? Ito lang yung kailangan natin. Natatakot ba kayo? Natatakot kayong, alam niyo ba yung pagsasalita dito, nakakatakot. Naniniwala ba kayo noon? Every time na may tatayo dito, kahit marami ka na dito, kahit batikang speaker na, pag tumayo sa pulpito, natatakot, nag-aalala, no? Because it's not from us. Alam niyo po ba yon? Sabi ko nga kay Mami bago malis, inisikmura na naman ako. Sabi ko nga. Siyempre, pag lagi kang kinakabahan ba, pero lagi mo namang ginagawa na, no? Siguro, alam ni na Pastora Rox yan, ni na PJ, lahat, ni na Brother Charles, no? Na pag tumayo ka dito, but tumatayo kami dahil with the power of the Spirit, ano? The Holy Spirit. Hindi namin magagawa ito kung sa amin lang, ano? Alam niyo ba, may mga dealing nga na pag tumatayo kami dito, kuminsan meron kaming sinasabi na hindi naman namin inaral. Dumating lang ngayon. Naniniwala ba kayo doon? Siguro maraming mga tumatayo dito na nagsasalita, wala doon sa script niya, wala doon sa because of the Spirit, ano po. At mararanasan niyo yun. One time, bawat isa sa atin tatayo, ano, dito. Huwag lang nating i-hold na hindi ko kaya, hindi ko magagawa. Binigyan tayo ng power ng Diyos. Binigyan tayo ng power ng Diyos na gawin yung mga bagay na yon. And it's not by might nor by power, but by the Spirit. Secondly, anong ginagawa ng Panginoong Holy Spirit? The Holy Spirit guides believers daily. Sabi sa John 16:13, ang sabi dito, when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He is our guide. Hindi lang siya tuwing Sabado lang or tuwing Linggo lang natin ma-experience. It should be daily. It should be, siya yung paggising natin sa umaga, siya na agad yung hinihingi natin na ma-feel tayo ng Holy Spirit. Ito yung maggagay sa atin, ito yung magkukonvict sa atin kung nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Ito yung makikipag-communicate sa Panginoon.
Ito yung magbibigay sa atin ng dahilan para maranasan natin ang Diyos. He guides our decisions. He guides our relationship. He guides our ministry. He guides our career. And even our spiritual battle, ginagay niya, no? This is the power na kailangan kung hindi pa natin na-discover, ito na yon, mga kapatid. Araw-araw, we need the infilling of the Holy Spirit. Dahil kung hindi, manghihina tayo. Kasi tatawanan lang tayo kaaway pag ang ginagamit, sarili nating strength, ano? Hindi natin matatalo yung kaaway kung sa sarili lang natin, ano? We need the power of the Holy Spirit. Kung sa sarili lang natin, gagawa tayo ng gagawa, hindi natin mararanasan yung tunay na kapangyarihan ng Diyos. And this is the power na ibinibigay niya sa atin na dapat nating maranasan. And number 3, sabi dito, the Holy Spirit produced Christ-like character. Ito yung fruit of the Spirit. Alam niyo po sa sarili natin, hindi natin pwedeng makapi yung Panginoon, ano? Christ-like character. Hindi natin, kasi yung Panginoon, paano ka, sabi ng Panginoon, paano mo susundin yung sabi, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Mahalin mo yung mga kaaway mo. Ay parang extreme, ano? Parang pag pinalakad ka ng 1 mile, gawin mong 2 miles. Magbigay ka pa ng extra mile. Pag umibig ka, unconditionally, ang hirap gawin, ano? Pero sa biyaya ng Diyos, magagawa natin yon because of the Holy Spirit, ano, na nasa atin. Ano yung fruit ng Spirit? Ng Holy Spirit, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, meron mo tayo niya, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alin po yung wala sa atin dito? O lahat tayo meron? I-practice po natin na lahat meron tayo dito. Ano po? The love, the joy, the peace, the forbearance, the kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Inulit ko po. Kailangan natin lahat to, ano? Pero sa sarili natin, hindi natin ito magagawa. We need the power of the Holy Spirit, ano? Natatandaan niyo yung si Peter, no? Yung after niyang ma-feel ng Holy Spirit on that time, that Pentecost, sa Acts chapter 2, verse 42 to 45, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And verse 45, they sold property and possessions to give to anyone who had in need. Ibang klase. Ngayon, yung mga possession, ibinenta na ng mga nakakilala sa Panginoon, yung na-filled ng Spirit, yung na-convict ng Spirit, naging selfless na sila. Ibinenta yung mga property para ibigay doon sa mga nangangailangan. Ibang klase, ano po? Ibang klase nagagawa ng na-feel ng Holy Spirit. Nawala na yung inisip na lang nila yung iba. Inisip nila yung Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon, at yung ibang tao. Yun nga naman yung greatest commandment, di ba? Love the Lord your God with all your heart and soul and love your neighbor as yourself. So, sabi nga, yung revival, hindi naman talaga yung revival is not yung you are crying, shouting in the church. But revival is becoming more like Jesus. Ito yung tunay na revival. Yung binago ka talaga. Na-revive ka, binago ka, naging kawangis ka ng ating Panginoon. Ito yung tunay na revival. Hindi yung talagang nag-iiyakan or sumisigaw ka dito.
Pero pagkatapos nito, pag uwi mo sa bahay, yung karakter mo iba. So, kailangan talaga natin mapuspos ng Espiritu para maranasan natin yung mga bunga na yon. Sabi nga, pag may nangyaring, yung nagalit ka, kanino ko ba na, or something na nangyari sa'yo, nagalit ka, kay PJ Yatan, nalaglagan ka ng bunga. Yung fruits. Si PJ Yata, kay PJ Yata nadinig yun na Sunday. Pag merong nawala sa dito, nalaglagan ka ng bunga. So, huwag natin hayaang malaglag yung bunga natin, ano po. Hayaan natin intact yung mga bunga. At maranasan natin yung ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 3:18, ang sabi dito, and we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So binabago tayo ng Panginoon, ever-increasing glory. Binabago tayo talaga ng Panginoon araw-araw. We are being transformed into His image. At hindi mangyayari yon kung hindi tayo pinananahanan ng Espiritu Santo. We are being transformed and we have the power na gawin yung gusto ng ating Panginoon. Kung mararanasan talaga sa atin ang totohanan, mawawala na yung takot talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, yung pagtayo dito, hindi basta-basta nakakatakot. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakakatayo kami rito. Ito yung biyaya ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lang naman humakbang, Kailangan mo mag-step of faith para gawin. Huwag mong hayaan na sabihin mo, kailangan equip ako, kailangan malakas ako, kailangan everything, meron ako, all the tools and everything. Kailangan mo lang humakbang ng may pananampalataya, Sabi nga, the Lord is not asking for a brimming vessel. He is asking for a willing vessel. Kailangan niya yung willing vessel, hindi yung nasa iyo lahat. Ang kailangan niya yung humahakbang talaga. And number 4, ang sabi dito, the Holy Spirit gives spiritual gifts. Ito yung sinasabi. Ano yung mga spiritual gifts na yon? In 1 Corinthians 12:4-11, ang sabi dito, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of by the one Spirit. And to another, miraculous powers. And to another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kind of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Binigyan tayo ng kanya-kanyang gift ng Panginoon. Na-discover nyo na ba yung mga gifts nyo? Alam nyo na po ba? Na-try nyo na po bang i-discover yung gifts nyo? Alam nyo, dapat alam nyo po yung gifts na yon. Dapat, saan ba kayo ginagamit ng Panginoon? Saan ba yung strength nyo and everything? Yun po yung palakasin nyo. Alam niyo po, katulad nung, yung iba nakakapag-interpret ng tongues, yung nag-speaking in tongues, hindi lahat nabigyan nun, but that is a gift. Healing. Pwede kayong magkaroon ng gift of healing. Malalaman nyo naman yun eh. Malalaman nyo the gift of giving and everything. Kailangan i-discover nyo. At alam ko, hindi lang isa yung gift na ibinibigay ng Diyos. Yung gift nyo is more than one. Alam nyo po ba yun? Marami tayong gifts na kailangan nating ma-discover. I remember, ewan ko kung dito sa atin yon, meron tayong chinechikan para ma-discover natin yung mga gifts natin, kung ano yung marami. Ito total natin. So may mga questionnaire.
Hindi ko alam kung dito sa church nito o sa church ng Pilipinas ko ginawa yon. But you can discover at malalaman nyo yung mga gift na yun. Ano? Bakit ba tayo binigyan ng gifts? Alam niyo, yung gifts hindi para malaman na malakas tayo o ipagyabang natin yung kakaya natin, that we have that power, that we have that special ability. Alam niyo po, yung gifts na yon is to serve others, to glorify God. Gagawin natin yung gifts na yon to serve others, not for personal glory. Kasi nga, kung personal glory yon, sabi ng Panginoon, kung personal glory yung gusto mo, pag nag-raise ka ng mga tao, natanggap mo na yung bayad sa'yo. Huwag kang nang umasa na tatanggap pa para sa Diyos. Pag yung gusto mo lang is glory for yourself, huwag ka nang umasa, sabi na, natatanggap ka pa mula sa akin. Dahil natanggap mo na sa tao yung glory na gusto mo. So, i-discover natin yung mga gift na yun, Dahil doon tayo gagamitin ng Panginoon sa ating paglilingkod. And lastly, ang bilisan na po, the Holy Spirit help us pray. Naranasan niyo na po ba na manalangin na sa tindi ng dinadala niyo, walang lumalabas na words? Iyak na lang kayo ng iyak. Yung sabi ko nga, yung lagi sinasabi ko, nagsasama na yung luha, yung sipon, yung pawis, and everything, pero walang lumalabas sa bibig nyo. Naranasan nyo na ba yun? Sa tindi, yung heaviness, na nananalain ka sa Panginoon, talagang hindi mo ma-utter yung salita. Ang sabi sa Romans 8:26, ang sabi dito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Yun po? Nag-i-intercede yung Holy Spirit kung walang lumalabas na salita sa ating bibig, sa ating mga panalangin. Kasi in one way or another, alam ko, yung bawat isa sa atin have experienced that, yung masyadong matindi yung pinagdadaanan natin. Na halos wala ka nang masabi kundi umiyak na lang sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, nadidinig ng Panginoon yung mga panalangin na yung kahit walang lumalabas. Ang sabi dito, the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Yung mga hibik ba yun? Hikbi, groans. Iyon, nadidinig ng Panginoon dahil nakikipag-communicate yung ating spirit, yung Holy Spirit sa ating Diyos. So, ibang klase ibang klase yung power na nagagawa if you are filled with the Holy Spirit. At ito yung dapat malaman natin, Ito yung dapat nasa atin every day of our lives. Ito yung dapat nasa atin. Kaya kung aalis tayo, paglabas natin ng bahay, wala na tayong takot, wala tayong alalahanin dahil pinagkatiwala na natin lahat sa Diyos. At yung Holy Spirit nasa atin, kahit sino pa yung kausap natin, kahit presidente pa ng UAE, ng Pilipinas, kung kahit sino pa man, if the power is in you, walang pwedeng makatakot sa inyo. We have, katulad nga ni Peter, ibang klaseng nagawa sa kanya, At alam niyo, kung babasahin niyo yung Book of Acts, talagang punong-puno ng action yon kina Peter. Kung saan, dinala siya, si Peter and John, ng mga Sanhedrin, ng mga teachers of the law, dinala siya doon sa gitna, tinanong about doon kay Jesus, kung bakit siya nagpagaling nung pilay and everything. Pero boldly, nagsasalita siya ng walang takot. At sabi, nakulong sila, nahatulan and everything, pero walang nakita na maikaso sa kanila.
Kaya pinalaya sila. Pero ang sabi lang sa kanila, sige, palalalain ko kayo, pero wag na kayo magsasalita about Jesus, tungkol kay Jesus. Pero the more silang nagsalita kay Jesus. Ano po? Ito yung power ng Holy Spirit. Ano? Ito yung power na magagawa. Each and every one of us, magkakaroon talaga tayo ng power. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, every day, you have to recharge. Alam niyo yung example ko kanina, if your phone, kahit kompleto ng yung gadget nyo, ng application and everything, ng good camera, good speaker, but if your power is empty, wala siyang gamit. Ano po? So even we have all the skills, without the power sa atin, kailangan natin na mapuspos ng Espiritu Santo. Magsitayo po tayo. Sabi, the Holy Spirit uses ordinary people for God's purpose. Sabi po sa Acts 2:17, in the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Kanino daw po? On all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see vision, your old men will dream dreams. Ang sabi po dito, I will pour out my Spirit not only on pastors, not only on leaders, not only on kings or prophets, but ang sabi niya, I will pour out my Spirit on all people. Sa ating lahat, mga kapatid. Sons, daughters, young, old. Sabi ng Panginoon, I can use you. I can use you. Tanggapin lang natin sa sarili natin na pwede tayong gamitin ng Panginoon. And we have that power, ano? We have that power na gawin yung ipinagagawa ng ating Panginoon. We know that power. We have that power. We discover that power. And God gives that power to us, ano po? Kailangan lang natin na paniwalaan yung bagay na yun, ano? Kailangan lang natin na maranasan yung ating Panginoon. The same Spirit in the upper room is here today, mga kapatid. The same Spirit na nagpalakas kay Peter is the same Spirit na naandito ngayon. And let this fire burn our hearts, ano? Yung Spirit na yun, yung magpapoy sa ating mga puso, ano? And let His presence fill every area of our lives. Maraming beses, nag-aalala tayo, natatakot tayo. Maraming beses, marami tayong gustong mangyari sa buhay. But we need the power of the Holy Spirit to do all those things. Marami tayong magagawa at marami pang plano yung ating Panginoon sa ating buhay. Let's pray. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Lord, I surrender completely to you, O God. Search me, O Lord. Cleanse me. Fill me. Guide me. Empower me, O Lord. Transform me. Fill us with your Spirit, O Lord. Fill us with your Spirit, O God. And let your glory be upon each and every one of us, O God. Panginoon, alam namin, Panginoon, na nandito ka ngayon. And we ask your Holy Spirit to fill us, O God. Naniniwala kami, Panginoon,
na lahat kami ay gagamitin mo. You can use us, O God, mightily. But we need you, O God. Hindi kami makakagawa kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa pamako mong ito. Isang advocate na iniwan mo para sa amin, Panginoon. And we are very thankful, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. And we are looking forward, Panginoon, that you will use us mightily sa iyong kaharian. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung mataas, Panginoon. Make us the kind of person you want us to be, O God. At alam namin, Panginoon, na ngayon pa lamang gumagawa ka na sa bawat isa. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Lord. And this we pray in Jesus'